Muli, binibigyang diin ng Panginoon ang kahalagahan ng paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, wala dapat itong pinipiling lugar, panahon, o oras. Basta mabuti ang gagawin mo, kahit araw ng pamamahinga na ipinagbabawal ayon sa batas ng mga Hudyo, gawin mo ang paggawa ng kabutihan. Kaya ito ang ginawa ni Jesus. Mismo nagtanong siya sa mga tao, alin ba talaga ang mabuti? Gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga o gumawa ng masama, sapagkat siya'y nagtuturo na ang Sabat ay para sa ikabubuti ng tao, hindi sa ikapapahamak nito. Kung kaya walang puwang ang paggawa ng masama, kabutihan lamang ang meron kahit ano pa mang okasyon, kahit araw na panang pamamahinga. At ito'y mahalaga dahil ito ang bagong katuruan ni Jesus. Sa lumang tipan, ang turo palagi ay sundin ang mga titik ng batas. Yung, yung batas mismo kahit literal, susundin nila ito. Pero si Jesus, ang kanyang binibigyang diin ngayon ay yung tinatawag na Spirit of the Law. Dahil ang Spirit of the Law palagi nagtuturo ang ukol sa gawain ng Espiritu Santo, ang pagiging mahinahon, mapagmalasakit sa kapwa, kabutihan, katarungan, lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Espiritu. At kung bakit may batas, hindi dahil sa upang disiplinahin lamang ang tao, kundi siya'y mamuhay ayon sa Espiritu ng batas. At yun ang ngayon pinapahalagahan ng Panginoon. Merong mga taong sobrang mabatas sa buhay. Pag hindi nasunod ang batas, sila'y nagagalit, nagrereklamo, pero nakakalimutan kung ano ang espiritu ng batas na yun. Na ito dapat ay lahat ng batas ay tendered with compassion, with understanding sa isang taong gumagawa ng labag sa batas. Kaya maging ang mga batas natin sa ating konstitusyon, hindi ito batas lamang para parusahan ang tao. Dapat din itong magkaroon ng mabigat na konsiderasyon sa ikabubuti ng tao, hindi sa kanyang ipakapahamak. Dahil anong saysay ng batas, kung ito naman ay magpapahamak at makasasama lamang sa tao. Mabuting wala ng batas, kung ganun din lamang ang katuturan ng mga batas. At doon tayo mga kapatid palaging inaakay ng Diyos sa espiritu ng mga utos ng Diyos. Sinasabi, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, pero ang espiritu ng batas ay nagsasabi, kapag ito ay inisip mo, ito ay nagkasala ka na sa batas dahil sa espiritu pa lamang sa kalooban mo, nagkakasala ka na. Kahit di ka nagnanakaw ng mga pisikal tulad ng pera, kung ikaw ay naghangad naman at nagnasa na magnakaw, ito ang espiritu ng batas dahil sa puso mo, parang ikaw ay nagnakaw na rin, nangalunya, o pumatay, lalo na kung ikaw ay alipin ng galit sa iyong kapwa. At nais ng Diyos na, kumbaga, ay mabunutan tayo ng ganitong uri ng mga tinik, sapagkat mismo kung ano ang nasa puso ng tao, yun din karaniwan ang kanyang gagawin sa kanyang mga external na gawain o pagkilos. Kung alipin ka ng galit, karaniwan, bubuntun mo ang galit mo, maging sa mga taong wala namang kinalaman sa mga taong iyong kinagagalitan. Kaya mahalaga talagang tayo'y nag-i-examine ng ating mga konsyensya at tayo'y palaging nagsisisi sa ating mga kasalanan upang linisin at palayain tayo sa maruruming kaisipan, hangarin at gawain.